Samantala sa iba pa pong balita, presensya naman ng Sinaloa Mexican Drug Cartel sa bansa dapat mapigil. Ayon po yan sa isang dating opisyal ng San Francisco U.S. Police, si Alvin Baltasar sa detalye. Hindi pipitsuging illegal drug group ang Sinaloa Mexican Drug Cartel. Itong kinumpirma ng mismong isang film na dating opisyal ng San Francisco Police sa Estados Unidos na bumisita sa Campo Crame. Ayon kay retired Lieutenant Eric Quema ng San Francisco Police, hindi lang kayang bumili ng ari-arian ng Mexican Drug Cartel kundi pati sa panunuhol ay eksperto ang grupo para malayang makapag-operate ng kanilang illegal na aktibidad. Bukod dito'y brutal din anyang pumapatay ang Sinaloan Drug Cartel na mga public officials na nagsisilbing hadlang sa kanilang operasyon. Because they're very active in Mexico, there's beheadings and killings of public officials. The United States has pretty much has control over that, but completely wiped them out. But they can buy whatever they need. They can buy properties and rent properties, cash only. They can use that to bribe people to use their homes, to use their businesses as fronts of their illegal activities. So it's a lot of money involved here, folks. A lot of risk, high risk, a lot of money, but all illegal. Kaya nang marinig ang balitang nakapasok na sa teritoryo ng Pilipinas ang notorious na drug group, hindi umano niya na iwasang maalarma bilang isang Pinoy. Ayon sa retiradong Philippine U.S. Police official, dapat itong matutukan ng Philippine National Police at masawata sa lalong madilim panahon bago pa dominahin ng Sinaloa Group ang operasyon nito sa Pilipinas. But my concern is the Philippines here because they're coming way across here just to do their business. It's something they have to address. Matatanda ang 84 na kilo ng shabu ang nasamsam nitong nagdaang Disyembre 25 sa Liba, Batangas na kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na ang nasa likod ay Mexican Sinaloa Drug Syndicate. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.